Oh, hello. Yeah, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, bati mo nga yung iyong katabi. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Okay, at salamat po sa Panginoon. No? Ang bilis ng araw. Nasa kalagitnaan na naman tayo ng isang linggo. So, today is August 6th. And of course, we would like to acknowledge ang presensya po ng ating mga pastors na naririto. By age ba ito? Unahin natin. Yung pinakabata. Na Pastora Saibel! Hello! Ayan. Okay. Akala niyo may celebrity pumasok, no? Si Pastora Saibel lang yan. Sundan na natin sa paano. Okay, Pastora Babes! Belanghel! Of course, ayan, Pastora and Pastor Archie. Andiyan si Pastor Archie, di ba? Ayan, si Kuya Archie, andun. Hello po, good evening. At siyempre, yung ating mga workers, yan si Kuya at si Ate Daisy at ayan. Okay? So, midweek, no, nasa kalagitnaan. Ang bilis ng araw talaga. Nasa kalagitnaan na naman tayo ng isang linggo at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kalakasan na pinagkaloob sa atin at sa ating mga kapatid na nasa online, na bumabiyahe man or nasa bahay or ano man yung sitwasyon, ano? Magandang gabi po at talagang salamat po sa Panginoon. Tayo po ay magbibigay ng patotoo, no, mga kapatid. By the way, gusto natin i-acknowledge si Ate Malu. Tama ba yung na-recall ko? Si Ate Malu, hello, hi. Yan, kasama po natin Rowie yan. Doon din sa makabaryo ko pala ito. Ayan, si Ate Malu. Okay, so, pakinggan natin yung kasi kung makikita nyo, kung nakafollow tayo sa ating GC, nakafollow, doon sa ating group chat and may mga nakapost na mga lumalabas, no, evangelism, talagang buhay na buhay. Ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa, lalo na doon sa ating mga kapatid na humahayo talaga, kasama nila Kuya Tupe, no, ni Kuya at ni Kuya Adan at lahat at ng ating mga kabataang buti na lang wala pang pasok, So, simulan na natin yung testimony, no? Evangelism experience ng ating mga kapatid. Unahin natin kay Ate Thea. Armin siya. Asan sa Ate Thea? Yan. Mukhang naglalagablog din ito, Saan ka nakarating, Ate Thea? Ayun po, mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Ayun po, nagpapasalamat po kay Lord sa opportunity na ipinagkalob niyo po na, ayun nga po, isa nga po sa nakasama po sa pag-evangelize po nila Kuya Adan saka ni Kuya Top. Ayun lang po, nakaka-bless lang po na akala ko po nung Monday po is support lang po kasi last week po wala nag-start, tapos nung Monday lang po ako nakasama, ayun. Tapos nabigla ako na sabi ni Kuya Top, "Uy, Teya, ikaw na next ha." Hindi na po ako nakatanggi at ayun nga, nagpapasalamat po ako kay Lord ayun nga, nagamit nga po na makapagpatanggap po ng mga kaluluwa. Ay lang po, praise to God. Parang nabitin ako. Ayan, Ate Thea. Bukas ulit. Ha? Mga susunod na araw. Nakakaingit naman. Buti nga kayo ay talagang free, no? Pero sa bagay, walang dahilan. Lahat naman tayo ay may pagkakataon talaga. So, sundan natin sa kabataan, si Ate Princess Pablo. Ate Princess. Ayun, nagpapasalamat po ako, binigyan po ko ng opportunity na makasama po sa pag-evangelism po. Ayun, nag-start po kami last week, Monday po. Ayun, siguro yung last week po, ako lang, nag-observe lang po ako muna. And ayun, sabi ko nga po nung Friday na na hoping na this week po makapag-share po ako. And ayun, nung Monday din po ay nakapag-share po kami. And though ayun, hindi pa din po ako nakapag-share nun. And ayun, kanina po nabigla po ako. Kala ko po magpa-follow up lang po kami. And ayun, mag-evangelism
na din po pala. Ayun, kasama ko po sila Kuya Adan and Ate Thea. Tatlo lang po kami. And ayun, ito na po yung last na ano po. Yung kanina po, last po na napag-sharean po namin. And ayun, nakakagulat po, ayun. Praise God po. Ayun, ako po yung nag-share sa kaklase ko. Ayun. Ayun. Papasalamat po kayo, may experience na po. And ayun po, sa Friday po ay mag-evangelism po kami. And ayun, nagpapasalamat po ako sa knowledge po, sa wisdom, and ayun, sa pag-aaral. Yun lang po. Oh, ayun oh. Ang daming na-share. Ate Princess, go. Ano pa, mas natutuwa lang ako kasi parehong parehong tahimik tong dalawang to. Hindi ko alam kung paano kayo nag-share. O pareho kasing pero alam ko talagang pag nandoon ang Espiritu ng Panginoon, bubukas talaga yan, ang daming pagkakataon talaga na gumagawa ang Diyos ang himala, So, kasama si Kuya Adan, tatlo lang. Ayan, praise God. Pero hindi lang kayong tatlo noon kasi marami kayong kasama, spiritually, talagang nagpapasalamat dahil sa mga kaluluwa na nakatanggap, sa Panginoon. Okay, isa pa, sundan pa natin, at magpapasalamat sa Panginoon. Sa kanyang patotoo, Sister Weng Shalana. Ayun po, magandang gabi po mga kapatid. Yung patotoo ko po is, lang po, yung parang sobrang masaya lang po yung kalooban ko dahil grown up na po yung mga anak ko. So nakita ko po yung anong tawag nun, yung development nila. So napakasarap pala ng pakiramdam as magulang na maramdaman mo na nag-grown up na po sila. So first is yun, si Win, kahit masama yung pakiramdam nung Monday, as in, nagulat ako, nag-chat sa akin, sasama daw siya sa evangelism. Sabi ko, wala, hindi ko alam kung ano po ayaw po magpapigil. So, ayun po. And the next is, yun, si Faith po, as in, kaya na niya yung sarili niya, hindi ko na sinasamahan, pupunta ng dentist, mga ganon. So, napakasarap po na yung, maano mo yung, alam mo yun, yung nagmamature na sila, na kaya na nila yung sarili nila, na ibig sabihin, parang they are prepared po na kaya na po nila na wala na ako. Of course, syempre hindi natin alam. So, ayun, ayun lang, sobrang saya ko lang po talaga dahil kahapon nagchat-chat siya na natatakot daw siya, anxiety attack, parang ganon. Sabi ko na lang, face your fears po talaga. So, ayun, salamat sa Lord, nakauwi po siyang maayos at nagawa po yung aim po niya kahapon. And then, ako po kasi talaga, hindi po ako ganun yung sinasabi pong mag-i-intercede. So, first time ko po talagang ginawa kanina dahil, ayun nga po, si Odi kanina, depends po nila sa yung title proposal ng thesis nila. So, kanina, ang aga ko po, hindi ko po kami nagkita, ang aga ko pong umalis sa bahay for some reasons po sa work. And then, pagtingin ko, 11:08 na, as in talagang sabi ko, ang aga ko namang pumasok kanina, parang talaga ako, yung quiet prayers po talaga, sinara ko po yung pinto ng office ko, tapos nag-intercede ko po talaga ako. Yun, glory to God po, yun, okay po, successful po yung defense po niya sa school. And then, ayun po, meron din po akong pinagdaanan sa work. So, meron pong, as in, masasabi ko po na malaking issue po, but glory to God po dahil, ayun, kumbaga binigyan po niya ako ng wisdom, paano po i-handle po yung issues po sa mga empleyado po talaga. So, ayun, parang nabunutan po ako ng tinik talaga dahil yung HR manager na po yung humawak ng case. So, salamat din sa Lord kasi dahil po doon po, alam niyo po yun na yung mga tao na parang nilapit po sa akin, ayun din po, nasharean ko din po. And then, yun, glory to God, then yun, nakapag-share din po ng word of God po. Ayun po. Salamat sa Lord po. Sa Kanya po yung papuri. Thank you, Ma'am Weng. Yan, talaga pag nanay talaga. Yan talaga yung ating mga ipagpapasalamat din at the same time sa Panginoon.
Okay, so salamat po sa ating mga patotoo. Alam ko marami pa po tayong mga testimonies, but let's reserve that on Sunday or next week, loloobin ng Panginoon. At yun. So, let's have our exhortation. At tawagin ko po si Ate Hana. Ate Hana Isabel. Ayun po, magandang gabi sa ating lahat. So I'll just take this chance din po na magpasalamat sa Panginoon sa provision na binibigay sa akin sa school. And kahit may mga times na parang ang hirap na kasi di talaga ako sanay sa completely new lessons. Kasi before, usually almost the same, pero ngayon ibang-iba na. Pero all glory to God, kaya pa naman. And alam ko na He will deal with the rest. So, ang masishare ko po today ay nasa Proverbs chapter 3, verses 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So, parang ang sinasabi po dito na God should be a priority, hindi lang option lamang. Dapat ang inuuna ang pagbibigay sa ating Panginoon. Kasi God talaga deserves the best. Hindi lamang yung mga leftovers na makukuha mo sa under the table. And obviously, in every command, may binibigay na promise. So, if we give to God our best, then God will also give us the best. And ganyan din po talaga ang pagbibigay. So I encourage all of you to give your best unto the Lord. Sa iyo. Thank you for giving them this chance to give their best para sa iyo, Lord God. We pray na lahat ng mga gifts na to, that is pleasing unto you, Lord God. We pray na magagamit ng maayos, tsaka mababless mo, Panginoon, ang lahat ng mga nandito. We pray for the rest of this fellowship, Lord God, and we entrust you everything. In Jesus' name, amen. So, salamat po at tayo po ay makapakinig, no? Akala ko may sinisenyas ka. Okay, tayo po ay makakapakinig, no? Ng ng Panginoon sa pamagitan ng ating band head at coordinator ng worship. Asan si Kuya Arnie? Kuya Arnie Jake, Portugal. Sound. Check. Yun po. Oh. Ayun po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Good evening. Batiin niyo po ba ang inyong katabi? Hi, hello. Good evening. Despite maulan po, no? Pero ang dami po natin ngayong gabi. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Amen. At ayun po, ako rin po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil nabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi po ng salita ng Panginoon. Hindi ko po alam kailan ako huling tumayo dito para mag-share. Kasi ilang buwan ako inaawitan ni Ate Au. Kasi sabi ko, Ate Au, hindi ko pa alam, baka magka-work na ako eh. Yan lagi. Pero hanggang sa umabot na 5 buwan wala akong work, sabi ko, sige, dahil this month po, praise God, kung laloobin ng Panginoon is kami po ay mag-out of the country. Papunta po kaming Kuala Lumpur. First time makakapunta na ibang bansa, kaya thankful sa Panginoon sa opportunity.
Kaya sabi ko nga, nung inalok ako ni Tiaw, sige Tiaw, tanggapin ko na yung schedule kasi hindi naman ako mag-work this month kasi nga po, alanganin masyado pag tumanggap ako ng work. Dahil sabi nga, wala pa isang buwan, baka mag-leave na kagad ako, pangit pa sa record yun. And ayun, thankful pa rin po sa Panginoon, sa provision niya po, sa akin, sa family po, na sabi ko nga po, sino yung nagsabi sa akin? Si Nanay Baby po ata, noong nakaraan, sabi, ito yung walang trabaho na mapera eh. Sabi sa akin ni Nanay Baby nung last Sunday po ata. And sabi ko, thankful sa Panginoon dahil, alam niyo po yun, despite wala po akong work, kahit papaano nakakapagbahid naman po ng kahit internet man lang po no, sa sariling kakayanan. And thankful sa Panginoon dahil, alam niyo po yun, ang daming secret battles sa akin personally kasi nga, sipin niyo naman po, maglilimang buwan na akong walang work. Actually, parang mag-6 na buwan na nga po eh. Kasi last ko is February. So, una ngayon po ay August, March, April, May, June, July. Going 6. Magkakalahating taon na po akong walang work. And ayun, thankful sa Panginoon dahil, alam niyo po yun, hindi naman po ako namamayat po. Mukha po ako namayat sa inyong paningin. Maka hindi naman po talagang malusog pa rin dahil sa goodness at sa provision pa rin po ng Panginoon. And ayun po, sige po, palakapan natin ating Panginoon sa gabing ito. Halata niyo, nararamdaman niyo po ba yung kaba ko? And ayun po, tayo po ay nasa panibagong buwan nga po ng August at panibagong tema. Napasimulan na po ito ni Pastor Archie na sabi nga po, church readiness for the Lord's coming. Sabi ko nga po, parang ang bigat po nung topic, pero kung iisipin po natin, very timely po siya sa ating ginagawa bilang church. Dahil sabi nga po, yung ginagawa nating evangelism is talagang in connection po sa muling pagbabalik ng Panginoon. And sino po familiar dito yung mga nanonood sa mga TikTok Reels or FB Reels, yung mahilig mag-ayos, na binibidyohan po yung sarili, tapos nag-aayos. Ano po ba tawag doon? Getting ready with myself. Yung nag-aayos, may camera pa, tapos papakita pa yung brand ng mga kung anong ginagamit nilang makeup. Kaya sabi ko, daw ko kinuha yung title ko po. So ang title po natin sa gabing ito ay, ito, meron na po ba? Ayan. Wala sa akin, sa akin. Mukhang hindi kaya ng monitor ko po. Pero okay lang po. Sabi dyan, getting ready for Jesus' return. So, sabi nga, sa ating tema, tayong bilang church, meron tayong preparation na ginagawa sa ating, muling pagbabalik ng ating Panginoon. And this topic po, sabi ko nga, as I continue to ponder, sabi nga po, I want each and everyone po, maging sa mga nanonood po sa online, let's take this personal. Kasi mamaya po may mga question po ako na pang-personal po talaga. So, moving on, sabi nga po, in our lifetime, what are the events we prepare for? So, bilang mga tao, ano po ba yung mga pinaghahandaan natin usually? Wala na, bawal na po yun natin. Birthdays. Ano pa po? Pasko. Ito, nagbigil lang po ako ng ilan. Birthdays, marriage, giving birth, first day of class or work. Ito yung ilan lang naman po na marami. Sabi nga po, Pasko, ano pa po ba? Heart's Day, Mother's Day, Father's Day. Maraming pinaghahandaan po tayo. Mansari. Mansari, weeksari, minutesari. Meron po ba mga ganon? Marami po tayo bilang mga tao, marami po tayong mga events na pinaghahandaan. Pero may kasunod pa po akong tanong. Ano daw po yung mga events na hindi natin masyadong pinaghahandaan, pero alam natin na mangyayari? Kamatayan. O sige po, Kuya Top, next slide nga po. Meron dyan, sickness. Alam naman natin, hindi very prone naman tayo sa sickness. Kahit anong gawin natin,
magkakasakit tayo. Kamatayan, and sadly, the Lord's coming. Tayo bilang mga Kristiyano daw po, hindi naman po lahat, pero may times po talaga hindi po natin napaghahandaan. Kasi ako po, personally, nung ako po hindi po, wala po sa Panginoon pa, sabi nga po, alam ko, lagi ka na naririnig, malapit na dumating si Lord. Pero ano yung ginagawa natin? Gala dito, gala doon, nood Netflix, tulog, kain, at kung ano-ano pa. So, meron nga po ditong quote, sabi, what you believe about then impacts your life now. So, kung ano daw po yung sa Tagalog, kung ano yung pinaniniwalaan natin before, is yun yung buhay natin ngayon. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo? Kasi kung tayo ay naniniwala na papalapit na ang Panginoon, malapit na dumating ang Lord, yung buhay natin ngayon, prepared tayo eh. Pero kung hindi nga daw po tayo prepared, or hindi natin pinaniniwalaan na malapit na si Lord, nasaan po kaya tayo ngayon? Probably, nasa galaan, nasa mall, natutulog, ng ganitong panahon, malamig, ang sarap lang mahiga. Kaya kung ano po yung pinaniniwalaan natin, then, will impact our life now. So, sa buhay po natin, next question po dito, what does it mean to live ready? Ano nga daw po ba ang ibig sabihin na to live ready? So sa buhay po natin, sabi ko nga po kanina, marami tayong pinaghahandaan na event sa buhay po natin bilang tao. Pero sa atin, bilang buhay Kristiyano, if we have read the Bible, we know that one of the major or one of the most exciting event that will happen in a Christian's life is yung muling pagbabalik ng Panginoon. And sabi nga po, isa sa pinakagasgado na parable na ginamit itong nakaraan na linggo is yung parable of the 10 virgins. Kung papansinin niyo po, paulit-ulit. Bakit po kaya? Kasi sabi nga po, doon sa story na po yun, pinakita po kasi yung preparedness ng wise at ng foolish. Kasi, let's say, lahat naman po nakapag-prepare. Lahat po may dalang lamp. Lahat may dalang oil. Pero ang difference, yung wise, meron dalang extra. So, they are extra prepared. Hindi lang basta-basta na face value kung tawagin. Nakikita lang, may preparado ako. Pero deep inside, hindi po. Kasi marami pong ganyan eh. For example, sa mga bahay, ewan ko lang kung napapansin po ba ng mga magulang to, nag-aayos ng gamit. Tinatakloban lang ng mga kumot, yung mga kalat. Masabi lang na nalinis. At pag nalaman, pag nahalungkat ni ni nanay, ni tatay, sisigaw, anak, ano to? Ba't mo lang tinakpan? Kumbaga, that's a representation na we can see someone that is prepared, but deep inside, hindi po talaga. Kumbaga, parang, let's say, petiks-petiks lang. And sa buhay nga po, going back to the question, ano po ba daw yung, what does it mean to live ready? So, meron lang po ko 5 puntos. Sabi nga, 5 things to cultivate our readiness for Jesus' return. So, 5 bagay lang po. Bago po tayo tumungo sa ating mga pointers, inaya ko po bawat isa na tayo po tumungo at tayo po ay manalangin. Yan. Yes, Lord, hallelujah. Pinupuri, pinasasalamatan namin kay Panginoon sa gabing ito. Muli kami nagpapasalamat sa panibagong araw na yung pinagkaloob sa amin. Sa pag-iingat, Panginoon, sa pagdala sa lugar na ito upang kami magkatipon. To study your word, Panginoon, at patuloy na hinihingi namin na buksan mong aming puso at isipan sa iyong mensahe. Sa gabing ito, Panginoon, gamitin niyo lamang inyong lingkod bilang daluyan ng iyong salita at pagpapala, Panginoon. Tuloy, Panginoon, sa gabing ito, as we continue to study, to cultivate, Panginoon, and ponder upon your word, Panginoon, patuloy na tumimo sa aming mga puso, patuloy na magamit namin sa aming pansarili, pang araw-araw na pamumuhay, Panginoon,
at maging buhay na patotoo kami, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin. Sa iyo po ang kapurihan, kadakilaan, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan po. Pagpasensya niyo na po, medyo kinakabahan po ako, sobrang lamig lang po. Pero sabi nga po, 5 things to cultivate readiness for Jesus' return. So sinearch ko po yung meaning ng cultivate. So bakit kaya cultivate? Ang meaning po kasi ng cultivate, ayon kay Google, is to improve. Kumbaga parang sabi nga sa pagsasaka, nagko-cultivate ng lupa, pinapaganda. Ini-improve para mas maging maayos. So, kasi pwede tayong mag-prepare, pero hindi maayos. Katulad nga po yung sinabi ko po noon, example ko. Pwedeng nakikita natin nagpre-prepare, pero pag titingnan natin siya ng mabuti, hindi po talaga, let's say, the best. So, number 1, know Jesus. So, bakit po kaya know Jesus? Basahin nga po natin sa 1 John chapter 2, verse 3. Sabi nga po diyan, wait lang po. Di nagana sa akin. Okay. Wait lang. 1 John. We know that we have come to know Him if we keep His commands. So, sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, alam po natin na kailangan, number 1, para malaman po natin at makilala natin ang Panginoon is through the Word of God. At saan po ba natin nakikita yung Word of God? Sa ating mga Biblia. So sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, alam po natin na napakahalaga po bilang mga anak ng Diyos ay patuloy tayo nagbabasa ng Biblia. Kasi sabi nga po, sa panahon po natin ngayon, marami pong hindi mananampalataya pero maalam sa Biblia. Katulad nga daw po ng kaaway ni Satan, maalam po sa Bible. Pero despite na maalam despite na kaaway, they are very well aware kung ano po yung nakasulat sa Bible. Kasi sabi nga po si Satan daw po is a great manipulator. So kung tayo daw po hindi natin kilala kung sino yung ating sinasamba at hindi natin kilala kung sino yung muling babalik sa mundong ito, how can we truly prepare? Sabi nga po doon sa parable of the 10 virgins, alam po nila na dadating ang kanilang Panginoon. Pero, let's say, the first 5 na well-prepared, kilalang kilala nila. Nasabi nga kahit sobrang magtagal, nandoon lang sila na maghihintay. Pero doon, the 5 foolish na hindi nakapag-prepare ng extra oil, let's say na they know, pero hindi siya enough. Sabi ko ngayon, pinag-aaralan ko po yung naalala ko yung kanta na Walk With You. Sabi nga po dun sa bridge part, sabi nga po diyan, I want to know you, not just about you. So sabi ko nga, bakit nga ba nasabi itong lyrics na to? Na hindi pala, na dapat we want to know Jesus, hindi lang patungkol sa Kanya. Kasi pag tayo nag-evangelize, ewan ko lang po kung natatanong niyo po sa pag-evangelize natin, no? Kilala niyo po ba si Jesus? Natatanong niyo po ba yan pag nag-evangelize? Diba ang sagot nila, opo, kilala ko. Pero sabi nga, knowing Jesus and knowing about Jesus is two different things. Knowing about Jesus na naririnig lang natin. Sabi nga, dati, ang pagkakaalam lang po natin, merong Diyos. Nandiyan lang siya. Merong Diyos na nandiyan. Siya yung nag-bless, siya yung nagpaparusa kapag masasama yung ginagawa, siya yung nag-bless pag magaganda yung ginagawa natin. Ganun po yung thinking. Ganun yung knowledge natin about Jesus. Pero
having a relationship sa Panginoon is through knowing Jesus. And that is through the Word of God. So sabi nga po diyan, doing the will of God is ultimately about knowing Jesus personally. So doing the will of God isn't about display of gifts or talents. Na hindi lang po, porkit nasa ministry tayo, is we're already doing the will of God. Kasi we can, sabi nga po dito, we can do a lot of things sa church, but still not know Jesus. Na sobrang busy natin sa mundo, or sobrang busy natin sa church, pero hindi pala natin kilala ang Panginoon na ating pinagsaserve. Kasi pwedeng magsipag tayo eh. Kumbaga parang, let's say, sa isang mansyon na napakaraming katulong. Ang mga milyonaryo po, pag pinapanood natin sa mga TV, di ba po, parang ang dami nilang mga servants. Meron alam nila, kilala lang nila. Pero hindi nila kilala yung master nila personally. Na yung iba na nagtatrabaho lang kasi binabayaran, may natatanggap, pero walang personal relationship sa Panginoon. So sabi nga po dyan, it's about believing that He is the Son of God who died for our sins and following Him. So sa ating buhay bilang mga Kristiyano, knowing God is a crucial part of our preparation in Jesus' second coming. Na sa panahon po, ngayon, ang napaka-busy, ang daming distractions. Sabi nga, ang maraming pwedeng pag-aralan. Yung iba nga kayang mag-aral ng iba't ibang lengguwahe. Kayang mag-aaral ng Nihongo, ng Korean, Chinese. Talagang todo-todo kung mag-aral. Pero pagdating daw po sa salita ng Panginoon, bakit daw po, sinasabi, laging kinakatulugan, inaantok pag binabasa. Pero kung tayo po ay mahilig sa mga stories, kung nagbabasa po tayo ng Biblia, napaka-interesting po magbasa ng Biblia sa mga stories. Yung mga miracles ng Panginoon, yung mga parables na ginagamit ng ating Panginoon sa kanyang pagbabahagi. And isipin nga po natin, for example ko lang po, saka makita ng isang tao na kayang tumalo ng isang higante. Ano lang po gamit? Tirador. Sabi, paano mo matatalo ang isang higante ng tirador? Kalaki-laki noon. Tapos maliit lang na bato. Sabi nga, kung doon natin kasi nakikita through the stories in the Bible, how Jesus worked nung siya ay nandito sa lupa, that's the time we have a connection sa Panginoon. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na kilala natin ang Panginoon or we have a relationship with God if we do not know what He has done. Sabi nga dyan, what He has done for us and hindi natin ginagawa yung example na binigay niya sa atin. So, number 2, pursue personal holiness and godliness. 2 Peter chapter 3, verse 14. So, basahin ko lang po siya sa Tagalog. Sabi po dito, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyo kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. So in English, so dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. So hinighlightan ko po dyan, make every effort. So sa pagsunod natin sa Panginoon, kailangan daw po talaga may effort. Hindi pwedeng sumusunod lang tayo kasi sabi nga na napakahirap sumunod sa Panginoon. Sabi nga, to carry our own cross and follow Jesus. Napakahirap po nun. Parang simple lang na statement. Pero the heaviness of the responsibility of carrying the cross, sobrang bigat po. Nasabi nga, make every effort to be found spotless. Sabi nga, tayo bilang mga tao, we are sinful. Nature na po natin ang kasalanan. Pero through the grace
Sabi nga, kung babalikan natin yung pointer number 1, if we know what Jesus has done in the cross, doon po natin malalaman, doon tayo gagawa ng effort to be spotless, to be blameless, and at peace at Him. And sabi ko nga po dito, next slide nga po Kuya Topper. We don't pursue holiness so we can know Jesus. We know Jesus, because we know Jesus, we pursue holiness. So bakit nauna yung know Jesus? Kasi kailangan daw po, in order for us to be holy, we need to know who is holy. Sino yung example natin para maging holy rin tayo. So in connection po sa preparation natin sa pagbabalik ng Panginoon, sabi nga po doon, madatnan tayo, namumuhay. Kasi tayo bilang mga tao, we tend to sin. Pero by the grace of God, as we continue to pursue the holiness of Jesus, mahalaga po nakilala natin kung sino ang ating Panginoon. Paano? Sa Bible. Paano tayo magiging holy? Babalik pa rin po tayo sa Biblia, sa salita ng Panginoon. Ano po ba yung mga ayaw ng Panginoon? Ano ba yung mga pinagbabawal ng Panginoon? Ano ba yung mga dapat nating gawin para sa Panginoon? Because if we know Jesus, kasunod na po yun, we pursue holiness sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Masyado po ba, huwag po kayong, yung mga titig nyo po sa akin, parang nyo akong kakainin. Masyado mabang seryoso. Sige, papalakpakan natin ating Panginoon. Medyo mag-loosen na po tayo. Amen. And number 3 po. Ito po, ginagawa po talaga natin. Encourage brethren and others in the community. So, in preparation for the Lord's coming, and ito po yung ginagawa natin. Yung evangelism. Sabi nga, ito na po yung panahon na hindi na uso ang mag-backslide. So, nilagyan ko po yan ng encourage brethren. Kasi bakit po? Dahil tayo dito sa simbahan, tayo po yung magtutulong-tulungan. Tayo po yung una na magtutulong-tulungan bago tayo mag-reach out sa ating community. So, sabi nga po doon sa unang 1 Thessalonians, chapter 5, verse 11, sabi po diyan, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So sa panahon po natin, kung babalikan po natin, ginawa natin, we are continuing encouraging one another. Kapatid, sama ka. Mag-evangelize tayo. Mag-share tayo ng Word of God. Ito po yung ginagawa na preparation ng ating church to strengthen our relationship with our brethren. Na sa pag-abot natin sa ating community, doon po din nyo po napapansin na strengthen din po yung relationship natin sa ating brethren. Na to the point na, kapatid, kung makikita po natin yung mga kabataan sa pangunguna nga daw po ni na Kuya Top at ni Kuya Adan, ang nagkukusa, sabi nga sa kanila Kuya Top nung nakaraan, ang nagkukusa na pong maggaya. Alam niyo po kung sino yung mga youth. Youth na yung nagyaya, Kuya Top, Kuya Adan, kailan na yung susunod na mag-evangelism? Doon naman po tayo sa lugar na yon. Kasi bakit po? We are encouraged of what we are doing sa ating church. So, sabi nga po, bakit mahalaga po na meron tayong kinabibilangan na simbahan? Kasi bilang Kristiyano, sabi nga, no man is an island. Amen po ba? Mahirap po mag-isa. Kahit bilang Kristiyano, kakailanganin po natin kahit isang taong encourager. Kasi sabi nga, may nakausap nga po ko, may isang kapatiran po kasi na talaga na nawala dahil natabunan, walang isang taong nag-encourage, talagang nagpupumilit na umabot. Kaya bilang tayo bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, let's pray na meron tayong kahit isang encourager lang po, na patuloy na nagpa-follow up, patuloy na nangangamusta. Uy kapatid, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Attend ka naman sa church? Bakit wala ka? Laging, that is a blessing for each and everyone. Kasi yun po yung sabi nga, paalala sa atin to na we should encourage our brethren. Sabi ko nga, we will start inside sa pag-encourage.
tayo, kung tayo bilang mga Kristiyano, hindi po tayo dito sa simbahan yung naghihilahan pababa. Bagkus tayo ay naghihilahan pataas. At tayo ang manghihila sa mga naliligaw na kaluluwa papasok or pabalik sa piling ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Next verse po sa Hebrews 10, chapter 10, verse 24. Hebrews 10, 24 to 25. Ayun, wala siya ulit. Okay po. Hebrews 10, 24 to 25. So sabi po dito, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up, meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So, highlighted ko po dyan, not giving up, meeting together, and all the more as you see the day approaching. So, hinhighlightan ko po yung all the more you see the day approaching, kasi nakikita, mga kapatid, nakikita na po natin yung mga signs of the end times. Gera, mga kalamidad, the building of the temple. Kung alam po natin yung mga signs na malapit na papalapit ang Panginoon, papasok po doon yung highlight na not giving up, meeting together. Sa mga ganitong gawain, dito po tayo nagpapalakasan. Amen po ba? Ito yung panahon na para mag-encourage tayo sa bawat isa. Kayo rin po ba, pag nakikita nyo, uy, naka-attend si kapatid na ganito, natutuwa po ba tayo? Amen. Di ba po, lalo na kung yung kapatid na yun medyo matagal na wala. Or especially, lalo na po yung kagalakan natin pag nakita tayo ng mga bagong kapatid na duma-attend. Na sabi nga ako, kanina po natuwa ako, pagdilat ng aking mata, sabi ko, apakadami po natin ngayong gabi. Na sabi ko, isang malaking pasasalamat sa Panginoon. Na sabi nga po, dati, bilang na bilang lang po ang attendees ng midweek. 10, parang maximum na yata, 20. Pero ilan na po tayo? Parang around 40 na rin tayo, na doble na po. No? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen! Yan po ay bunga ng pag-encourage natin sa bawat isa na tayo po ay dumalo sa mga ganitong gawain. Yan po yung preparation natin sa Panginoon. Sabi nga, not giving up, meeting together. Sabi nga dyan, as some are in the habit of doing. Yung iba, habit na. Kasi pag habit na, part na ng system natin. Na umatin ng ganito, nahanap-hanapin na natin. Kaya pag hindi tayo tumigil sa pag-attend ng gawain, at pag nawala tayo, or kunyari, hindi tayo maka-attend due to some reasons, meron tayong feeling na may kulang. There's something na, nakakapanghinayang kasi hindi ako naka-attend. Hindi ko nakita yung aking kapatid na, na nag-encourage sa akin or babless ako sa salita ng Panginoon sa araw na iyon. Kaya thankful na lang po tayo, meron tayong live na pwede nating balik-balikan in case na hindi tayo maka-attend personally. Kaya nga po, we encourage, this is an encouragement din po sa bawat isa, na if we are able to go to the church personally and physically, punta po tayo. Kasi iba po talaga ang pakiramdam na kasama po natin ang ating brethren. Amen po ba? Mas nakakapagpalakas po ng kalooban natin. Kapag nangihina tayo, makita natin yung kapatid natin, apakaganda ng ngiti. Mapapangiti ka na lang din kahit lugmok na lugmok ka. Pag nakita mo si kapatid, uy, sobrang ganda ng aura. O, di ba, Kuya JR, no? Ay, hallelujah! O, di ba po? Ito po yung preparation natin. This is the reason. Bakit po patuloy tayo nag-encourage na dumalo sa mga gawain? Na simpleng isang tao lang po dumating noon, tagal natin hindi nakita yung kagalakan sa puso po natin. That's a crucial part of our preparation in the Lord's coming. So, moving forward po, number 4, maikli lang po ito, no? Medyo mabilis lang din po. Number 4, sabi po dyan, persevere with confidence. Medyo mataas yung Persevere with confidence. So, hindi lang po siya persevere. Meron po siyang kasamang confidence. Kasi pwede tayo nagper-persevere, pero labag sa kalooban natin. May mga nagtatrabaho nga daw po, ginagawa ko lang to para sa pamilya ko eh. Wala ako, no choice kasi. Pero sabi nga po dito, persevere with confidence.
Naniniwala po ba kayo ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Amen. Pero madali po ba? Hindi po, no? Mahirap ang buhay Kristiyano. Maraming kapintasan, maraming bawal, maraming bagay na ginagawa natin before na hindi natin pwedeng gawin ngayon kasi alam nating hindi tama. So, sabi nga, si Pablo po, Paul is telling us to persevere, to stand firm. So, basahin nga daw po natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, so sabi nga pag therefore, this is a conclusion. My dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. So, isa po to sa mga verses na napakahirap intindihin. Kung papansinin niyo po. Sabi nga, stand firm. Always give yourself fully to the work of the Lord. Sabi nga, tayo naman po, kahit may ministry, Lord, binibigay ko naman yung oras ko. Yung Monday to Friday, may Bible study, ina-attend ako lahat. May mga gawain. Kung papansin ka sa ating simbahan nga po, wala tayong day off kung tutuusin Monday, LTP. Tuesday, yung iba po, may prayer tayo. Wednesday, midweek. Thursday, Friday, Bible studies. Saturday, prayer. Sunday fellowship. Jump pack po yung week natin. Wala pong day off kung tutuusin. Pero, sabi nga dyan, bakit minsan sa buhay po natin, nangihina pa rin tayo, nahihirapan pa rin tayo? Kasi tayo ay nandito pa rin po sa lupa. Tayo ay napapaligiran ng mga problema, ng mga bad spirits, bad influence, negative energy, etc., etc. Pero sabi nga po nun, isang paalala sa atin, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Alam niyo po sa akin personally, pinanghawakan ko po yun. Alam niyo po yun, yung sentence na yun, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Na every time na tayo po ay gumagawa para sa Panginoon, we are sharing. For sure, marami po dito nakapag-share, nakaranas ng maraming rejection. Sige, sige, next time na. Wag ka na mag-share, okay lang ako. Kilala ko naman si Lord. Ang daming rejection, ang daming excuses. Sabi yun, nag-evangelism po tayo before nung gawain natin sa Biwas. Marami pong nagsasabi, ay, nagluluto ako, ay, naglalaba ako. Ang daming pwedeng excuses. Pero sabi nga, we are still doing it. Kasi alam natin, yun po, that our labor will not be in vain. Bakit patuloy tayo nagpapatuloy na magtipon-tipon sa mga gawain? Kasi alam natin, ito ay preparation natin sa muling pagbalik ng ating Panginoon. Sabi nga po dito, may ilang questions lang po ako dito, no? Where do you need to persevere in your faithfulness right now? So, sabi sa inyo, may mga katanungan ako sa mga slides ko po, no? Sa panahon po natin, this is a personal po. Where do you need to persevere in your faithfulness right now? Friends? Family? Neighborhood? Or mga kapitbahay po ba natin? Pagsubok po ba sa ating yan? Trabaho? School? Ministry? Kasi alam niyo po yun, sa labas po is battleground, dito rin po is battleground. Naniniwala po ba kayo? Everywhere is a battleground po bilang Kristiyano. Sabi nga, kahit dito sa fellowship hall natin, battleground to. Bakit? Ganitong panahon, ang sarap matulog. Tapikin mo ngayon katabi mo. Gising ka pa ba? Kumbaga, battleground, lalo na meron tayong mga aircon, panahon sa labas, maulan. Yung iba galing work, pagod. Yung iba galing school, pagod din. Kumbaga, bakit kailangan we need to persevere with confidence? Kasi sa buhay natin, kung sino pa yung pinakamalapit po sa atin, yun po yung pinakamalaking pagsubok para sa atin. Naniniwala po ba kayo doon?
Kung sino yung pinakamalapit sa atin, yun yung pinakamalaking pagsubok po para sa atin. Family, asawa mo yan, anak mo yan, kapatid mo yan, friends, o kung ang bata ay hindi close sa family, nandyan yung friends. Pagsubok din yan. Good influence ba yan? Bad influence ba yan? Ano pa ba? Sa work, yung schedule ko kasi hindi ako mapagbigyan. Isang bagay dyan, isang buhay na patotoo ngayon na nakikita ko po na hindi hadlang ang work. Kilala niyo ba kung sino? Shout out po kaya Eric. Isang hindi hadlang ang work sa gawain ng Panginoon. Sa school, bilang estudyante, mga estudyante, hadlang ba ang mga studies sa ating gawain ng church? Hindi maka-attend, hindi makapunta, hindi makapag-comply sa ministry? Or sa ministry itself? Lord, ang hirap. Ang hirap po sa worship team, ang hirap sa intercessory, ang kukulit po ng mga bata sa children. Nakakahiya. Ayaw po ko, sinimangutan po ako nung in-invite ko doon sa pag-a-ushering ko. Binangga po ako doon sa pag-a-usher ko sa labas. Hindi, joke lang. Wala naman po siguro nangyaring ganun. Marami pong, there are so many things that we are persevering. Pero sabi nga doon, the confidence that we have is galing po doon sa phrase that we know that the labor that we do in God will not be in vain. Amen po ba? Amen. And lastly, bilis lang po, no? Sabi yan, lastly, ito po yung pinangahawakan mo natin. Stand out by our hope. And that hope is Jesus. Amen. Sabi nga, stand out po. Kailangan natin mag-stand out. Sabi nga po, pag tinignan po ba natin ang asukal at ang asin? Madidistinguish nyo po ba pag tinignan nyo lang kung alin ang asukal, alin ang asin? Kasi ako po, munti ka na minsan. Yung asin, munti ka ko na may lagay sa kape. Kasi hindi ko tinikman. Kasi minsan pa naman po, ang mga lagayan natin, walang label. Di ba po, lalo na po sa mundo na to, hindi mo malalaman yung katabi na nakakasalamuhan natin is isang Kristiyano. Minsan meron pong ganun times na hindi malalaman natin, Kristiyano ka pala? Yan po isa sa pag ganun po yung tono nagsabi, Kristiyano ka pala? Parang masama parang hindi maganda yung dating, no? Kaysa sinabi na, Kristiyano ka pala. Diba? Iba po yung dating, no? Kasi sabi nga, kailangan natin mag-stand out by our hope. So, basahin nga po natin sa 1 Peter chapter 3, verse 15. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. So, always be prepared to give an answer. So, tayo bilang mga Kristiyano, especially sa ginagawa po natin ng ating simbahan, we are empowering evangelism. So, for us to stand out by our hope, marami po tayong makakasalumuha, ang daming tanong. Di ba, Kuya Adan? Daming nakakasalumuha, daming tanong. Sa mga kabataan na nag-evangelize, maraming katanungan. At isang paalala po sa atin na we need to be always prepared to give an answer. So, babalikan po natin yung pointer number 1. Ano po yung pointer number 1 natin? Know Jesus. So, babalikan natin kung sino ba yung reason ng ating hope. Sabi nga po dyan, give the reason for the hope that you have. Naranasan nyo na po ba mga kapatid na tayo, tinanong, bakit kahit ang tindi na ng problema mo, ang saya-saya mo pa din, ba't nagagawa mo pa rin ngumiti? Bakit problemado ko na aatin ka pa rin sa gawain? Sino po ba yung mga nakarinig ng ganon? Magsabi nga pa ng amen? Amen. Kasi sabi nga pa sa buhay natin, we need to stand out by our hope.
Kasi tayo bilang mga Kristiyano, we have that hope in our hearts. Tinanggap natin na ang Panginoon, yung kasama natin sa lahat ng bagay. No matter what circumstances, sabi nga connected po yun sa mga ano natin, we are able to persevere with confidence sa buhay po natin, yung mga problems, trials, because we have that hope in our hearts. And in connection po sa preparation natin bilang mga Kristiyano, bilang church, sabi ko nga po, itong ginagawa ko po itong topic na to, this is very personal. This is more of an individual preparation. Though we have that pointer number 3, encouraging one another, because that is a crucial part of our preparation. Kasi sabi nga, we are an army of God. Pero per army, meron po ang mga sundalo, may individual preparation pa rin po. Amen po ba? Nag-exercise, nagte-training. Hindi naman lahat ng training sama-sama. Merong personal training. Siyempre, pag nag-training, pag nag-push up ka, ang magkakamuscle po ba yung katabi mo? Hindi po, di ba? We have to make that effort. Kaya sabi nga po, sa buhay natin, bilang mga Kristiyano po kasi, the hope that we have, especially sa panahon ngayon, kung makikita po natin sa mga TV, sa mga balita, social media, nakakatakot. Amen po ba? Sabi nga, isipin mo, daming namamatay. Sabi nga ni Pastor Archie, ito daw yung taon na parang ang daming road rage, ang daming, parang lahat nagagalit. Amen po ba? Konting kiwat lang, galit na. Dati naman, nangyayaring mga ganong bagay pero hindi nagiging big deal. Pero ngayon, bakit parang sobrang big deal? Ang init ng ulo. Minsan nga, nakapanood ako sa Facebook. Di ko lang po alam kung kailan po yun. No? Parang inaasar lang, sinaksak na. Parang before po, hindi po nangyayari yun. Pag inaasar, naiyak lang. Pero ngayon, nananakit na. These times, these are the violent, very violent na po ang mga tao po eh. Pero sabi nga, the Bibles, next slide nga po tayo, Kuya Top. Sabi nga, so many things are feeding fear, discontent, and division in our world right now. At katulad ng sinabi ko po, no, marami na pong negative things na nakikita natin that can truly affect yung personal nating pag-iisip. Sabi nga dyan, feeding fear, we can have anxiety. Minsan nakakatuliro na po, lalabas ka na nga lang, ano na lang mangyayari sa akin. Yung mga anak ko, o sa mga magulang, yung mga anak nila na napunta na school, kung hindi naman po nila hinahatid, yung mga anak ko, kamusta kaya? O pag nasa school na yun, kamusta kaya yung mga anak na ko? O sa mga nagtatrabaho, yung mga naipag-iiwan sa bahay, kamusta kayo yung naiwan sa bahay? Pero sabi nga, the truth of the Bible shows us that none of these things win at the end of the day. Naniniwala po ba kayo? Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Next slide po. Ito, baka maniwala na po kayo. Let it be known that Jesus already won and overcome the world. This is the reason for our hope. Amen po ba? Palakpakan po na natin, Panginoon. Amen. It is because Jesus has overcame the world that we have this hope. Na bakit nagpapatuloy tayo kahit sobrang hirap ng buhay? Sabi nga, ang daming pagsubok. Huwag na tayong lumayo sa family. Every family has their own struggles, circumstances. Hindi po natin pwedeng i-compare sa iba yung pinagdadaanan ng pamilya natin. Kasi we have our own, kumbaga, yung level po ba, iba, pwedeng simple lang sa'yo, yung problema nila, pero para sa kanila sobrang bigat na. Kaya sabi nga po, isang bagay na may isi-share natin sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa po nakilala sa Panginoon. Especially
sa community around us. That's what we are doing eh. Sabi nga, we know, because we know the day is coming. Kaya nga po, encourage na po tayong lumabas. Kasi masyado na tayong nakulong dito sa loob. Tayo-tayo na lang. Nasabi nga po, kung tama po yung narinig ko po sa mga meeting, most likely, ang mga gawain natin is focus na po sa labas. Hindi na po lagi dito sa loob. More on sa labas. Kasi we know that time is getting short. Sabi nga, in connection po sa mga previous team natin, the brevity of life, na maikli na lang ang buhay, maikli na lang yung panahon. The church is getting ready. Sa panong paraan, we are doing the Great Commission of the Lord. Kasi sabi nga, baka masyado na tayong naging passive. Masyado na tayong naging stagnant. Yung growth natin, eto na lang. Pero thank you sa Panginoon. Dahil sa grasya niya, no, yung itong topic na, yung tema po natin this month, this is to show na ang buhay po natin, we're not getting younger. Time is not, the world is not getting gooder, but it's getting worse. Kaya sa buhay po natin, in conclusion, so babalik ako po yung tanong, in conclusion, are you ready for Jesus' return? Ready ka na ba, kapatid? Tanong yung kapatid mo, ready ka na ba? Amen. So sabi nga bilang pagtatapos mga kapatid, I have some questions to ponder. I encourage, sulat nyo po or picturean nyo. These are reflective questions po para sa atin. Sabi po dyan sa una, do you know Jesus? Is your relationship with Him getting deeper and intimate? So, tayo ba bilang mga Kristiyano, are we getting deeper in our relationship with God? Number 2, are you pursuing holiness and godliness? Not perfection, but progress. Sabi nga, nobody's perfect. Amen po ba? We cannot do everything as perfect as it is. But we can do our best in doing what we can. Sa sarili nating effort and sa tulong ng ating Panginoon. Number 3, are you encouraging others and being built up by others? Are you connected to your brethren? Kasi meron po mga Kristiyano, tawag dito, parang mga loner Christians. May mga ganun po kasi na umaatin ng church, lagi siya nandiyan, pero hindi siya connected sa brethren. Kaya sabi nga po, tayo bilang church, we encourage everyone, maabot natin, mapabilang sila talaga sa mga gawain, sa mga ministry. Kasi dito sa simbahan, we are a family, no one will be left out. Lahat po ay kabilang sa katawan ni Kristo. Amen po ba? And number 4, are you persevering with confidence? In what areas do you need to tama po ba? Sinulat ko ba yan? In what areas do you need to recommit to giving yourself fully to the work of the Lord? And lastly, do you stand out by your hope? Are you being a living testimony to others, giving them hope through the goodness of God in your life? Sabi nga itong mga questions po na ito, I hope and I pray, this is a reflection sa bawat isa po. Kasi dito po natin malalaman, through these questions, are we truly prepared sa pagbabalik ng Panginoon? Kasi sabi nga, time is getting short. We don't know when will God come. He will come like a thief in the night. Wala naman po magnanakaw na nagpapaalam. Pupunta ako dyan, alas 12 ng gabi, kakatok ako, dadan ako sa may bintana nyo. Wala namang ganun magnanakaw. Pero sabi nga, bilang mga Kristiyano, we need to be always prepared. Every day, sabi nga, day and night, we need to read the Bible. Day and night, we need to pray. Day and night, we need to encourage. We'll never know. May mga kapatiran na nangangailangan ng encouragement.
Hindi lang naman sa umaga yan available. Nangangailangan. Yung iba sa gabi, gising pa, umiiyak. Nangangailangan ng encouragement, ng pag-abot. Kasi ang kaaway, 24/7 tumatrabaho. Tayo bilang mga Kristiyano, we need to be 24/7 prepared. Amen po ba? Amen. Kaya sabi nga po, let us not fear. Dahil alam po natin, we have that hope in our hearts, in our lives, and that is Jesus Christ. Amen po ba? Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. At tayo po ay tumungo at manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Pinupurit, pinasasalamatan namin kayo, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, for your reminder to your church that we need to prepare sa nalalapit mong pagbabalik, Panginoon. Continue to help us do our part in our preparation. We know that this is a personal preparation, Panginoon. Continue to help us know you, get deeper in our relationship sa iyo, Panginoon. Be intimate. That we continue to entrust everything in our lives, all the anxieties, the problems, lahat ng bumabagabag, Panginoon, lahat ng bagay na pwedeng mag-waver sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, we continue to entrust it to you. So we can continue to persevere with confidence, Panginoon, dahil alam namin the hope that you have given us, the hope that you have given us through the sacrifice you have done sa cross, Panginoon. That you have overcame this world. You have won the battle, Panginoon. Wala kaming dapat ikatakot, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na buhay na nagtagumpay na sa lahat ng problema, kasakitan, maging sa kamatayan, Panginoon. Ikaw ang natatanging Diyos na buhay na patuloy naming sinasamba at patuloy naming hinihintay, Panginoon. For we know the King is coming, O God. We continue to prepare the way. Bilang church, Panginoon, we will continue to do your great commission, to spread your word throughout this world, Panginoon. Help us be encouragement, to be a living testimony, Panginoon, sa aming mga kapatiran, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga katrabaho, sa aming mga classmate, sa aming mga kapitbahay, Panginoon, at maging sa community, Panginoon, sa aming lahat ng taong nakakasalumuhan namin, Panginoon. Let your light shine in our lives, Panginoon. As we continue to encourage, to share your word, Panginoon, we continue to give the hope you have given us. Na makapagdala kami, Panginoon. We continue to bring souls back to you, Panginoon. For this is our preparation for your coming, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy kong pinapanalangin, Panginoon. Sa iyong salita na patuloy namin napakinggan, help us reflect our individual preparation, Panginoon. Huwag mo kaming hayaan mapalayo, Panginoon, sa iyong piling. Help us prepare our hearts, our mind. Continue to build us up, Panginoon. Our family, patuloy na pagtibayin mo. Our relationship with our brethren, with our friends, with people na nakakasalumuhan namin, Panginoon. Let everything be a worship, a praise to you, Panginoon. Sa lahat ng ginagawa namin, mabigyan ka namin ng kapurihan at pasasalamat sa iyong kadakilaan at sa iyong pag-ibig, Panginoon. Kaya muli, binabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pasasalamat, pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi ng Amen at Amen. Ayan po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Okay, thank you, Kuya AJ. At bago po tayo
Pasamantalang maghihiwa-hiwalay. Pero lang po tayo ilang announcement, mga kapatid. So, this coming Saturday na po, yung ating prayer and fasting, 9 to 12, dito po sa ating church. Again, prayer and fasting, this coming Saturday, 9 to 12 noon. And then, media ministry, meeting after fasting on Saturday. Church cleaning na po, at yung ating pinag-usapang pagbabaklas, no, sa Starfish Church. Kaya magbaon po tayo ng extra damit, ano, kasi talaga tayo ay ang tawag mo dyan? Alam ko yung term na ginagamit ng mga kabataan. Basta tayo ay magbabaklas, mag-aayos, maglilinis, kaya talagang magdala tayo ng ating pampalit. And then, Dawn prayer po, couples po ang assigned this Sunday. So yun lang mga kapatid, no? Saturday, Sunday, and then yung ating activities sa ating pagbabaklas sa Sunday. So tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. At bigyan natin ng pinakamataas na palakpak sa ating Diyos ng buhay. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na ito, God, at sa series, Panginoon namin, at Church Readiness for the Lord's Coming. Dalayan ko, Panginoon, patuloy pong ihanda ang bawat isa. Patuloy nga pong magkaroon lagi ng boldness, Panginoon, anywhere, everywhere, anytime, Panginoon, to really share your gospel. Salamat, Panginoon. At sa bawat sa amin, Lord, sa aming paglabas, pag-ingatan mo kami, yung aming daratnan sa aming mga tahanan, patuloy pong pagpalain, Panginoon, at nawa ay patuloy pong palakasin po ang bawat isa hanggang sa susunod na araw, Thursday, Friday, Panginoon, Saturday, until our celebration on Sunday. Panginoon, sa lahat ng papuri, parangal at pagdakila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us, brethren. See you on Saturday and Sunday.